Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panahon ng Lent o Kwaresma. Pag sinabi natin Kwaresma, ang root word ay 40, no? At ibig sabihin 40 days na preparation for the public ministry of the Lord, no? From one stage to another stage. From the hidden life of Jesus in Nazareth, now he will be starting at the age of 30 his public ministry. No, pagpapahayag ng mabuting balita at pagtuturo kung paano tayo mabuhay bilang members of the mystical body of Christ. No, kaya napakahalaga po na sa 40, tayo po ay nagtitika, no? Ang panawagan po ay repentance, pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos. At yung 40 days na ito ay preparation for the highest, no, Paschal mystery. The passion, no, yung paghihirap, pag-torture, paghagupit sa Panginoon, no, yung pagkutya sa Kanya, yung paglaruan siya na kala ay siya ay nilagyan ng putong ng korona ng tinik at sinasabi, ito, hari daw siya. No? Binambo, no? Ginulpi, no? Tapos ipinako sa krus na ang sugat ay 5. Sugat sa 2 pinagpakuan sa kamay at 2 sugat sa 2 paang pinagpakuan. At bandang huli nang siya'y namalagutan ng hininga, ay sinibat siya malapit sa puso para siguraduhin ang sinisigurado, hindi lang pinahirapan, kundi ang hahantungan niya ay mamatay parang isang kriminal. Kahiya-hiya po ang ipako sa krus. Pero sa being humble and being obedient to His Father, the Lord, after 3 days, no, attained victory and success to save the whole world and all humanity. At ito po ay resurrection, na buhay na maguli ang Panginoon. So sa first reading at sa Ebanghelyo ay makikita natin ang naalala kong kanta ni Eva Eugenio, Tukso, layuan mo ako. Sa first reading, ang natukso, ang tinutukso, ay ang unang mga magulang natin. Ang unang nilikha ng Diyos na lalaki. At nang siya'y natutulog, kinuha ang isang tadyang at ginawa ng Diyos bilang babae. No? At nandoon po sila sa Garden of Eden. Ang dami pong bunga ang mga puno at mga halaman. No? Hindi po natin sasabihin, mahirap bilhin, no, na magkaroon na ang bigas ay 20 pesos per kilo. Doon po sa Ghana. Kasi sabi ng Panginoon, I will provide for your needs. But on one condition, do not eat the forbidden fruit in the paradise. No? Pero dumating po si Satan, ang Diablo. No? At doon ay sabi noong ahas kay Eva, kainin mo ito, napakasarap. Yung bang parang ang lasa, yung cookie na ginawa, no, ng mga anak ni Alma Pascua. No, sabi niya, nung matikman ko, parang nakalimutan ko pangalan ko. No? Kaya sabi nung serpent, napakasarap na ito, kainin mo. Sabi ni Lord, wag ko raw kainin. Nung serpent,
Ngaw, pumatong sa likod ng kalabaw at iisipin niya, mas mataas pa at mas magaling siya sa kalabaw. No? No? Kaya kuminsan, no, para bang pinakain ka na sa kanyang palad, pero tutuklawin mo pa yung gumawa sa iyo ng mabuti. Gusto mo pang higitan. No? Gusto mong palitan ang Diyos at ikaw ang pumalit sa kanyang kapangyarihan. Madaling matukso si Eva. Kinagat. No? At ang sabi, napakasarap. At nandamay pa. No? Sabi niya, sweetheart, my only Adam, kagatin mo rin ito, masarap. Sabi ni Adan, pinagbabawal yan ng Panginoon. Bakit mo kinain? Sabi ng serpent, magiging katulad tayo ng Diyos at maging higit pa. No? No? Magkakaroon tayo ng kudita. Paapalitan natin ang Diyos. Tayo na ang Diyos. Kinagat din ni Adan. Alam nila, nabuksan yung kanilang isip. Wala na yung sense of innocence. Abay, nakita nilang sila'y nakahubad, nahiya. Kaya gumawa na sila ng panakip, no, na sila ay meron ng damit. Kaya sabi ng Diyos, bakit kayo nakadamit? No? Yung kapatid ni Sexy, no? Ni Alma, no? Very generous. Nagdala siya nung isang linggo, isang box ng mga damit. Sabi, kunin mo kung ano yung kasya sa iyo at magagamit, kunin mo. No? Kaya pag naalala ko yung kapatid ni Alma, si Adan at si Eva nagsimula ng magdamit. No? Kaya nung tapos sabi, anong ginawa niyo? Sabi ni Adan, kinain ko po yung pinagbabawal. Kasi karaniwan sinasabi natin, kung anong bawal, yun ang masarap. Bawal ang shabu, pero ginugusto. No? Kaya masasabi natin, no, na susunod ba tayo sa Diyos o hindi? At ang masakit pa rito, hindi inadmit yung kasalanan. Nagturuan pa, Lord, ito pong ginawa niyong babae na Tapos si Eva, tinuro yung ahas. Siya po ang dahilan. Di ba mas maganda? Admit our own faults. Ano ba yung sabihin natin? Sorry Lord, nadala po kami ng tukso. No? Inaako ko po yung kasalanan ko. No, don't blame others. Don't point the faults on others. Dapat admit natin, meron tayong responsibility. Yan po ang Ash Wednesday na first day of the Lenten season. Di ba sabi nung pare habang tayo'y kinukrusan ng abo sa noo, sabi, repent and believe in the gospel. Magsisi ka at manawala ka sa Ebanghelyo. O kaya paalala ang sasabihin ng minister, no? From thus you came, to thus you shall return. No? Mahina po tayo. Pero kung alam natin, mahal natin ang Diyos at hinihimok natin ang Kanyang pangalan, di ba mas malakas pa tayo sa dyablo? Ano ba yung kasalanan ni Eva at Adan? Sin of pride. No? Gusto nila mag-ambisyon na hihigit pa sila sa Diyos. No? Pangalawa, disobedience, ang hindi pagsunod. No? Kaya dito po sa Ebanghelyo,
sinasabi kung sino yung new Adam, bagong Adan. Walang iba kundi si Jesus. At kung sino man yung bagong Eva, yan po ang mahal na birheng si Maria. Diba sabi ni Maria, nung siya'y gagawing ina ng Diyos, hindi niya naiintindihan kung paano siya magbuntis kasi wala pa siyang boyfriend, wala pa siyang asawa. No? Pero nang sabihin niya, ito ang kalooban ng Diyos. No? I am the handmaid of the Lord, let it be done according to His will. No? Ako po ang alipin ng Diyos, mangyari nawa ang kanyang kagustuhan. No? Pero ang Panginoon, tinukso siya sa mouth of temptations for 40 days and 40 nights. Fasting. No? Talagang siguro kung ano, tubig-tubig lang. No? Gutom na siya. At ang gagawin ko, anong kahinaan ng tao, siya ang panunukso ng dyablo. Sabi ni Satanas, ito ang bato. Hindi ito bato ni Darna na sasabihin, ding ang bato. Hindi rin ito yung nagtatago sa Senado. No? Si bato. Kundi ito ang bato, pinulot ng Satanas. Gutom na gutom ka na. No? Baka ang tingin mo na sa akin ay litsyong baboy. Oh. Gawin mo itong bato bilang tinapay para makakain ka na. At sasabihin mo, wow, ang sarap. Huh? Pero ano sabi ng Panginoon? Man does not live alone, on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. No? Yung paring will ng Diyos. Yung tao po, oo, nasa bilang tayo sa animal kingdom, pero mataas ang antas. Meron po tayong instinct. Kung ang aso, kabayo, nauhaw, nagutom, gustong kumain, kakain yan. Pero ang tao may self-control. We do not live by instinct alone. Kasi ang tao is made of flesh and of the soul. Mas matalino po tayo sa kanila at sasabihin ng mind natin at ng puso natin ay hindi lamang po nabubuhay ang tao sa tinapay, nabubuhay po sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya yan po yung fasting. Meron po tayong self-control. Ngayon pong Kwaresma ay sinasabi, less of ourselves, less of our desires, less of our sensual pleasure. No, hindi sasabihin, indulge tayo sa food. No, kumain tayo ng kumain sa buffet. No, hanggang bundat na tayo, kumain tayo ng kumain para tayo'y masaya. Sabi ng Panginoon, less food, you remember that there are people who are hungry and poor, that they cannot afford to eat 3 times a day with 2 meriendas in the morning and in the afternoon. At kapag gusto pong pa may pleasure ng desire, baka meron pang 3 snacks, yung midnight snack. No? At iba, ano mo lang, papagrab ka lang, order ka na. No? Kaya kung minsan, puro kain. No? Ngayon naman, sabi ng Panginoon, ay ang food na dapat nating hangarin at mas marami, pag tayo nagsimba, receive a communion, the body and blood of Christ. And receive the Bible, no? The Scriptures. Diba, sabi sa ating promise ng St. Peter, diba, isa dito, 15 minutes to read the Bible and meditate. No? Kasi ito yung pagkain nating pangkaluluwa.
No? Kaya ang dami nating pinipledge, magdadasal ng rosaryo, magbibigay ng kawang gawa, magdadasal para sa kapwa member ng community. No? So makita nyo, mamaya magre-renew ang St. Peter community, no? By tribes. No? Kaya maganda po yung sinasabi, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ikalawang tukso, sabi ng Diablo, panik tayo sa pinakamataas na building. Noon parapet, no, ng sinagoge. No? At wala pa noon yung Eiffel Tower o kaya yung 101 na building sa Taiwan. No? Wala pa doon yung Sears Tower sa Chicago. Wala pa doon yung Khalifa na pinakamataas na building. No? Pati doon sa may New York, no? Yung ano ba yung pinakamataas na building doon? No? Wala pa noon. Ang sabi ng Diablo, nandoon ka na sa tuktok, eto ng pinakamataas dito sa lugar. Maging, Evel Knievel. Yung motorist na naka-motorbike, tapos 10 bus, no? Lilipad ang kanyang motorcycle hanggang lagpasan ang 10 bus. At kapag ka nagawa mo, matapos na mabalian ka ng ilang beses, sasabihin sa World of Record, siya lamang ang motorist na kagawa na lumipad at malagpasan ang 10 bus. Abay, yan po ay pride. Yan po ang pagiging sikat. Hindi ka mababalian ng buto. Kasi parang lilipad si Superman at nang bumagsak si Lois Lane from the Niagara Falls, hindi man lang umabot sa tubig ang kanyang katawan, sinalo na ni Superman. No? Angels, got ng Panginoon. Metro Manila. Ang laki niya, ang daming building, ang daming mansyon. Kumukutitap sa gabi. No? Sabi ng Diablo, this will be yours if the price is right. Huh? This will be yours. Lumuhod ka lang sa akin at ako ang sambahin mo. Anong tugon ng Panginoon? Sabi niya, only God I should worship. Huh? Marami po ngayon. Iba-iba ang Diyos. No? Si Satanas,
Ang dinodiyos ng mga ibang tao na tutukso ay bilyong-bilyong pera sa DPWH insertions. No? Hindi lang yung nagugutom, yung hindi lang yung walang pera. Yung meron na, gusto pang mas maraming bahay. Gusto pang maraming mansyon. Mabubuhay ka na kasi meron kang ang taas na ng sweldo mo kahit hindi ka pumapasok sa Senado. No? Nasa, I think, 300,000 a month. Pero hindi ka nagre-report. Pero dito sa St. Peter, nagamit mo na yung sick leave mo at vacation leave. Pag hindi ka na pumasok, wala ka ng bayad per hour, per day. No? Pero ang Panginoon, no? Sabi niya, wag mo akong ipagpalit sa mamon. Wag mo akong pagpalit sa dyablo. No? Kaya tayo rin ba? No? Are we strong that we can say, there is no other God but my God and the God of Abraham, Isaac, and Jacob. No? Wala akong iibang saasambahin kundi ang Diyos. No? Kaya sa ating mga St. Peter community, let us renew, especially in this Lenten season, to come back to the Lord and refresh ourselves to say, Lord, I want to serve you. You are the only one, God, that I worship. Amen. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.